Hey mga lods, magandang araw sa inyo. So ito pala yung update natin sa may F4 visa application natin sa Korea, okay? So mga lods, marami mga nagtatanong ng update about dito. So nag-apply tayo, may mga requirements tayong pinasa ron noong December pa. And then ang sabi nila, January 23 most probably pwedeng makuha or malaman yung resulta. So mga lods, kahapon January 22, umagang-umaga, may tumatawag sa akin. And then yun na yung hinala ko, yung Korean Embassy na yung tumatawag. So, pagsagot ko, Korean Embassy nga, isang Pilipina ang nakausap ko. And then, sabi niya, meron daw ako mga additional requirements na kailangan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Na sana wala nang additional requirements, and sana hindi na ganong mahirapan, di ba? Pero mga lods, kahit na merong additional requirements, napakadali lang din ang proseso. Doon nga ako nagulat alam mo yun, ang dali lang pala. So, ang additional requirements na hiningi nila is yung guarantee letter coming from my mom, and also invitation letter coming from my mom. Yung guarantee letter, meron na silang format. And yung invitation kahit ano daw na, basta't parang nagsasabi na ini-invite ako ng mother ko. And then, magbabakasyon sa kanila and then titira ako sa kanila. Parang ganun, okay? So, okay, ang sabi nila, don't worry about it. Meron po kaming in-email sa inyo and then doon kayo magre-reply. So, pagbaba ko ng telepono mga lods, ito yung nagulat ako. Pakikita ko sa inyo mga lods yung screenshot ng oras. Pagbaba ko, okay? Yung mother ko nag-message. So makikita niyo yung oras mga lods, siyempre mga ilang minuto rin kami nag-usap. Basta't pagbaba ng telepono, nag-message sa Kakao yung yung mother ko, and then tinatanong kung kamusta na daw yung Korean visa. Grabe, alam niyo yun? Parang alam niyo yung nangyayari, parang meron siyang pakiramdam na, uy, kamustahin ko nga. Sabi ko, saktong-sakto, kakababa ko na ng telepono, meron silang hinihingi sa akin ito. Sabi niya, sige, padala mo kung ano ba yan, ano ba yung kailangan kong gawin. So, yung guarantee letter, sinend ko sa kanya. And then, wala pang 5 minutes, binalik niya kagad sa akin. And then, sabi ko yung invitation letter, kailangan din. Sabi niya, ako daw gumawa ng format, maghanap daw ako ng format, and then, isusulat na lang niya yung mga details na kailangan baguhin. So, ganun yung nangyari. So, mga actually, another thing na kinabiliban ko, bukod dun sa parang saktong-sakto na pagbaba ng telepono, parang pakiramdam niya, kailangan niya i-message about sa visa. Yung yung parang wala silang stress sa mga papeles. I think because of the culture na rin. Ako, aminin ko sa inyo medyo may trauma ako pag may additional requirements, yung mga papeles. Kasi unang-una, ang traffic sa atin, ang hirap pumunta sa ganto, parking lang, mahirapan ka. Pagkatapos, ang tagal ng proseso, di ba? Hindi ko sinasabing ganun pa rin ngayon, but meron na kasing ganung klaseng takot sa isipan ko Aminin ko sa inyo, ewan ko sa inyo kung ganun Pero sa kanila, parang napakadali. Kasi, right away, hindi ko alam kung nasan mother ko, kung nasa bahay ba siya, o nasa restaurant siya. Siguro pinaprint niya ron, may computer doon. Kasi ang restaurant sa kanila, karamihan may computer na kagad Very high-tech na So siguro pinaprint niya ron, tsaka niya sinulat yung mga details and then sinend niya kagad sa akin. Diba? Sabi niya nga sa akin, sabihin ko na raw lahat ng kailangan para isang gawaan na lang. Ganun sila ka walang stress sa paggawa ng mga papeles. Kasi nga siguro, madali yung proseso. Siguro isa yun sa mga nakakabilib din. So mga lods, ganito, nung naisend ko na pabalik sa kanila, kinonfirm naman nila na na-receive na nila. And then may nag-message sa akin. Akala ko nga meron ng meron ng resulta So, parang ang sinabi lang is your application has been screened and stored in Visa Application Center. Akala ko pwede ko nang kunin Nakasulat dito, please pick up your passport on the following business day at KVAC from 1 p.m. to 5 p.m. So, wala pa silang sinasabing date. So, siguro ang ibig sabihin nito is hindi ko pa makukuha, wala pa. So, tatanong ko rin sa misis ko kung paano. Babalitaan ko kayo mga lods kagad sa update na to kasi ako excited din ako. And anyways mga lods, ang ina-apply ko is F4 visa, di ba? Parang na-adjust Parang nagfo-fall under daw ako sa F2 visa. Parang ganun At yung F2 visa na yun, marami ring variation yun. At meron isa sa variation doon na doon yata ako magfo-fall under. But the good thing about it, still, multiple visa pa rin yata, multiple entry pa rin yata. Kasi hindi ko naman kailangan magtrabaho doon. Una-una may trabaho ako doon, hindi naman ako mag-aaral doon. Hindi pa naman ako maninirahan doon, okay? As of now, wala pa sa isipan ko yon. Ang gusto ko lang, anytime na kailangan pumunta doon, lalo mag-isa nanay ko, is pwede ako makapunta. Kasi meron akong pinanghahawakan na multiple visa. In emergency cases kasi, meron din naman kaming emergency leave na biglaan, if ever. Okay, in emergency cases. Hopefully, siyempre, walang mangyaring ganun. Pero, mabuti pa rin na handa ako at meron akong hawak na ganun.
So, babalitaan ko kayo mga lods kagad ha, okay? Piniprint nila siya sa passport. Ganun. Oo. Kaya nila kailangan ng passport. Pero kukunin ko na, pwede ko nang kunin yan. Just pick up your passport in the following business days. Wala nakasulat kung ano eh. Ano naman yun? Friday, business day naman. Following business hindi ba sa susunod? O ngayon? Ngayon na yun? Sige, puntahan ko na ha.